Sa bibig niya po mismo natin narinig kung ano po ang status ng kalabaw na yun. Kasi ito pong natin, ito pong kalabaw na palaga natin ay hindi po talaga ito totally bigay. Mahirap naman pong sabihin natin na bigay. Utang pala. Ang totoo po talaga nito ay ito po ay paalaga sa ng programa natin. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung nabanggit po natin kahapon patungkol po doon sa issue ng kalabaw na kung saan po si BJ ho ay involved po dyan. At nabanggit po natin kahapon na yung sponsor ay nagrereklamo dahil nga yung perang ibinigay para sa bata ay ginamit ni Brother Jose na ipambili ng kalabaw. At nabanggit po natin na yung kalabaw naman ay ibinigay doon sa beneficiary niya. Kaya bagamat mali yung kanyang ginawa, kahit pa paano medyo magaan-gaan. Kaso nga lang po, yung kalabaw na yon hindi naman pala talaga bigay. Kumbaga ho ay paalaga. Ang ibig sabihin, ang may-ari pa rin po ay si Brother Jose. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede naman po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin. So maraming salamat po sa inyo. At kung okay lang po, suportahan po natin ang Team Kalingap. Unahin po natin sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, tapos mga Lingap partners siyempre, isama nyo po kami. At siyempre po yung kapartner po ng Team Kalingap, yung mga ka-Tekram po, isama po natin sina Tekram. Yung Tekram Kids at saka po yung mga kapartner din po nila. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong nabuksang topic po kahapon na kung saan po ay nagulat po yung marami. Dahil nga po dito sa kagagawan po ni BJ. Ngayon ang tanong, bakit natin na tinatopic po ito? Siya nga po pala, sa pag-uusapan po natin dito, labas uli si Dave po dito. Ito po ay usapin patungkol kay BJ na number 1 hong maninira po ng Team Kalingap. Kaya po siya ay pag-uusapan natin para makita nyo po kung anong tao po siya. Hindi lang po mabibigat na salita laban kina Kuya Bal Santos Matubang, sa mga reactor, sa mga kasamahan po natin. Kundi meron po siya mga mahihiwagang pinaggagawa patungkol nga po sa kalabaw, mga kabayan po natin. Alam nyo po kasi ako po ay nakaka-relate. Kasi dito po sa lugar namin, kahit yung tatay ko po nung nabubuhay pa, marami po siya mga ganyan, kalabaw, baka, pinapaalagaan po sa mga kamag-anak niya. At kahit pa paano ho, may idea po tayo kung paano po ang hatian yan. Ano ang pakinabang nung nag-aalaga at saka yung pakinabang po ng may-ari. Pero bago po yun, gusto po nating ipapanood po sa inyo yung pag-amin mismo ni Brother Jose na yung kalabaw na yan, hindi naman talaga totoong bigay, mga kabayan po natin. At minarapat ko po na panoorin po natin dito po sa isa sa mga kasamahan po natin at suportahan din po natin ang channel po. Ito, panoorin po natin. Ang kalabaw ba ay binigay? Medyo maano to kwentong ito eh. Nagpadala ng pera para sa may sakit. Sa halip na ipambili, ang ginawa ay binili ng kalabaw. Pero yung kalabaw, bigay ba? Hindi binigay. Bumili nga ng kalabaw, hindi binigay ang kalabaw. Ginawang tagapag-alaga ng kalabaw yung isang beneficiary. Ito guys, ano nangyari Brother Jose? Ang lakas ng loob mo na ini-re-upload mo yung video mo at doon pinakikita mong nakatunayan na yung naibilingan ng kalabaw. Yes, ibinili mo ng kalabaw yung pera. Yung pera na ibinigay ng sponsor para doon sa may sakit. Anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Ginawa mong aalilain mo pa yung pobre para lang sa pag-aalaga ng kalabaw. Ayun naman palang lintik na kalabaw na yan ay hindi pala para doon sa pobre. Para din pala sa iyo. Para sa programa mo. Ang kalabaw hindi para doon sa pobre. Na yung perang pambili ayon sa sponsor. Yan sa screenshot. Ayon sa sponsor, ang perang pinabili ng kalabaw ay para sa may sakit. Subalit ibinili ni Brother Jose ng kalabaw. Bakit nagkaganon? May paririnig akong video clip guys. Eto na. Bakit nagkaganon? Oo. Ang pera ibinili mo kalabaw. Pero ang perang iyan ay para sa may sakit. At ang maantot nito, ibinili ng kalabaw tulong doon sa may sakit sa pobre. Hindi naman pala talaga para doon sa pobre kung hindi aalagaan at ibabalik ang kalabaw kapag ito ay naalagaan. Parang
paghihirapan muna ang beneficiary bago pa makinabang. At teka muna. O ito. Pakiclick muna ng thumbs up guys. Medyo maghahaba tayo ng video. Kuya, anong para mo naman? Kalabaw, ayan. Ayos kanina ko yung mag-ano mag-drive ng sako puti Kuya, anong para mo naman? Nalimutan ko. Yun. Iyon yung kalabaw, ha? Hila-hila yan ni Brother Jose yung kalabaw na yan. Ito yung kalabaw, ha? Oh, wait. Ngayon, pakinggan po natin, saksihan po natin kung ano ang nangyari sa litik na kalabaw. Anong masasabi mo? Surprise ka? Anong masasabi mo na surprise ka? Paano masasurprise yan? Brother Jose, hindi mo naman talaga binigay yung kalabaw. Pinaalaga mo lang. Oh. Ano yan? Paano usapan natin yan? Dati lang? Ano yan? Paano usapan natin dyan? Teka muna, Brother Jose. Bumili ka ng kalabaw para sa beneficiary. Pero yung pera kanya para pambili sana ng gamot. Okay. So, ang pera napunta sa kalabaw. Bakit dito? Meron ka sinasabi na paano yan? Ano ang usapan natin dyan? Anong ibig mo sabihin? Anong nangyari? Anong nangyari sa kalabaw? Bumili ka ng kalabaw, ibibigay sa beneficiary, may kondisyon. O, tuloy, ha? Yung dati lang na tapos sa may tatali. Hindi na muna po sa palibot mo na ng bahay nyo. Tapos pag nagtagal-tagal na po at nasanay na rin dito, hindi naman na po yung balance. doon sa bundok yun. Ano pa tayo sa barangay o hindi na? Ano tayo kasulatan? Ano po namin? Magkakasulatan pa ba tayo sa mag-aano pa ba tayo sa barangay o hindi na magkakasulatan? Bakit may kasulatan? Bakit itong tinutulungan mo? Nagbigay ka ng kalabaw, bakit maggagawa ng kasunduan? Ano yun? Ano kasunduan ito? Ito guys, ha? Bakit gusto ni Brother Jose na nagkakaroon ng kasunduan, pirmahan, ano ang nakasaad doon sa kasunduan na ito? Ito ang pinakamaantot dito, ha? Magkakaroon ng kasunduan, ano kasunduan ito? Brother Jose, bakit ganun? O, tuloy. Kasulatan Oh. Kasi ito pong ito pong kalabaw na paalaga natin ay hindi po talaga total bigay. Mayroon. Alaka, malinaw na malinaw. Itong kalabaw na to na paalaga natin hindi total bigay. Anong anak na nagpadala ng pera ang sponsor para pambili ng gamot o pampagamot ng may sakit. Ang ginawa mo ay binili mo ng kalabaw. Pakiclear ako. May binigay lakas, 1,000 na dito sa vlog na to. Ngayon, ibiniling kalabaw. Ha? Gagawa ng kasunduan sa barangay pirmahan. Ngayon, hindi total bigay. Ang kalabaw kung hindi paalaga, aalilain mo pa, yung tinutulungan mo, mag-aalaga ng kalabaw. Anong tulong yan? Anong klaseng tulong yan? Ha? Gagawin mo pang tao-tauhan, yung taong iyong tinutulungan. Ano bakit nagkaganon? O wait lang ha, pakinggan nyo. Pakinggan ninyo, ha? Ano po namin? Kasulatan Kasi ito pong ito pong kalabaw na paalaga natin ay hindi po talaga totally bigay. Mayroon naman pong sabihin natin na bigay. Utang pala. Mayroon naman sabihin bigay, utang pala . Ang totoo po talaga nito ay ito po ay paalaga sa ng programa natin. Anak ng tipaklong, hindi bigay ang kalabaw. Pinaalaga doon sa tinutulungan. At ang mangyayari, ang kalabaw ay babalik sa kanya. Ay di, ikaw ang may-ari. Ibabalik sa programa natin. Natin daw, sa kanya programa. Ano ba programa mo? Ha? Ano yung programa mo? Kuno-kuno? Tumutulog? Ha? Charity works? Programa mo? O programa mo mambalahura, mambatikos, mangusig sa charity vlogger? So yan po mga babayan po natin, maliwanag ho. Yung napag-uusapan po natin na kalabaw na yan, na parang lumalabas, ibinigay po sa beneficiary. Yun po pala ay paalaga lang. Ibig sabihin, hindi naman pala talagang totoong bigay. Ang may-ari pa rin po noon ay si Brother Jose. At gaya po ng binanggit ko, relate po kami dyan. Dahil dito po, ang sharing naman po niyan ganito. Kung papaalagaan po ang kalabaw, kapag ang kalabaw ay malaki na, ang sharing po niyan ay doon po sa mga anak. Palitan po sila. Halimbawa, nanganak yung kalabaw. Doon sa nag-aalaga halimbawa, ang susunod sa may-ari. So, palit-palitan po yan. Ngayon, kung sakasakali ho na yung kalabaw na yun, ibebenta, at nung inalagaan niya po ay malaki na, kung tutuusin po, yun po ay sa may-ari po ng kalabaw.
Minsan naman ho, yung mga ibang may-ari, nagbibigay pa rin po ng konting share doon sa nag-aalaga. Pero kung yung kalabaw ho, na yung nanay, inalagaan po na bata pa, kapag lumaki po yon at ibibenta, hati pa rin po sila. Kaya dito po sa case na ito, lumalabas, ang may-ari talaga niyan ay si BJ pa rin, mga kababayan po natin. So hindi po talaga bigay yung kalabaw na yon. Kaya mula pa po doon sa sponsor, na ang gusto po noon ay itulong doon sa bata, dinivert na po ni BJ, lumalabas itong kalabaw. Kaya doon pa lang po ay may mali na. Kung sakasakali ho na yung pera na yon ay galing po doon sa sponsor. Dahil nga po para kay BJ lumalabas, yun daw po ay bigay sa kanya. So kayo na po ang bahala kung tayo po ay maniniwala o doon po tayo maniniwala sa sponsor na nag-comment ho doon sa live ho ng mga kasamahan po natin. Na kaya siya hindi na nanonood kasi nga po, yung bigay niyang para sa bata, hindi ibinigay. Kundi, ibinili po ng kalabaw, mga kabayan po natin. So siguro po, kahit hindi tayo magsalita ng laban kay BJ, dito sa mga ginagawa niya ho, alam na ho natin ang sistema o ang estilo niya po. Kaya dito po uli papasok yung minsan sinasabi natin, nose host talking, mga kabayan po natin. Na kung saan, kapag ka po siya ang magpapaliwanag, parang nanlalait tayo. At sinasabi niya na kahit daw gusgusin, dapat paniwalaan. Malayo naman po sa kahulugan nung sinasabi natin. Ang sinasabi natin, kahit gwapo ka, kahit maganda ka, kung sinungaling ka, sigurado magsisinungaling ka, mga kabayan po natin. Hindi ibig sabihin, yung nose host talking ay nagbi-base lamang po sa itsura. Hindi po, sa pagkatao ho. Yung mga anomalyang pinaggagawa, doon po yan magbabase, mga kabayan po natin, in short. Kaya kung sakasakali ho, na yung mga number 1 na maninira po ng Team Kalingap, ay obserbahan ho natin kung marapat ho siyang paniwalaan or hindi. Yun po ang punto po natin dito. At saka po yung reklamo ho nung sponsor na kung saan ngayon, siya po ay blinak na, mga kabayan po natin. Ibig sabihin, yung sponsor mismo na sa isang pagkakataon ay katukatulong niya, tinutulungan siya, ngayon po, wala nang tiwala sa kanya. Kahit makipag-usap, ayaw na po, mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po sa usapin ng kalabaw na yan, na kaya naman natin nababanggit yan, kasi itong nagsasalita, parang ang galing-galing, at sinisiraan po ang Team Kalingap, lalo na po sina Kuya Bal Santos Matubang. So ngayon po, doon naman po sa iba na mga sumusuporta sa kanya, hindi naman natin pipilitin. Pero sa ngayon po, kitang-kita po natin na ang sinasabi po natin ay totoo. Sa bibig niya po mismo natin narinig kung ano po ang status ng kalabaw na yun, mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po patungkol po dito sa usaping kalabaw na related po sa mga pagtulong sa mga kababayan po natin. Kung inyo pitong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.